Umuungol ang hangin sa Pasipiko. Isang malungkot na isla ang lumilitaw sa mga ulap. At pagkatapos lumilitaw sila, daan-daang malalaking mukha ng bato, ang tahimik na nakatitig sa lupain. Walang mga lungsod, walang mga makina, walang paliwanag. Mga higanting bato lamang na inukit ilang siglo na ang nakalilipas. Ang bawat estatwa ay tumitimbang ng 12-12 ng tonelada. Ngunit narito ang bahaging nagpapanatili sa mga siyentipiko na gising sa gabi. Paano nila inilipat ang mga imposibleng monumentong ito? At anong kakilakilabot na katotohanan tungkol sa Easter Island ang natuklasan pa lamang ng mga siyentipiko? Ngayong gabi ay ating matutuklasan ang ebidensya. Sumisigaw ang hangin sa isang walang laman na karagatan. Isang kamera ng helicopter ang lumulutang sa ibabaw ng isang maliit na isla, nawawala sa walang katapusang asul ng Pasipiko. Batong bulkan na gawa sa damo at katahimikan lamang. Umiling pababa ang kamera. Daan-daang malalaking mukha ng bato ang nakatitig pabalik. Ang ilan ay nakabaon hanggang leeg. Ang ilan ay nakatayo ng mag-isa sa mga bangin. Ang iba ay bumubuo ng mga tahimik na linya sa buong tanawin. Ang bawat isa ay inukit ng mga kamay ng tao. Ngunit narito ang tanong na gumugulo sa mga siyentipiko sa loob ng maraming siglo. Paano ang isang maliit na tribo sa isa sa mga pinakaliblib na isla sa daigdig lumikha ng daan-daang higanting monumento pagkatapos ay naglaho? Ngayong gabi sinusundan natin ang ebidensya. Dahil ang katotohanan sa likod ng Easter Island ay mas madilim kaysa sa inaakala ng sinuman. Sinisi ng mga historiador ang digmaan, pagbagsak ng kapaligiran, pati ang kanibalismo. May ilang nagsasabing ang mga dayuhan ang nagtayo ng mga estatwa. Ang iba naman ay nagsabing isang buong sibilisasyon ang sumira sa sarili nito. Ngunit kamakailan lamang ay natuklasan ng mga siyentipiko ang ebidensya na nagbabago sa lahat. Inilalantad nito ang isang trahedya, isang kwento ng katalinuhan sa kaligtasan at isang sibilisasyong nabura sa kasaysayan. At kapag nakita mo na ang ebidensya, hindi mo na muling titingnan ang mga tahimik na mukha ng bato sa parehong paraan. Balikan natin ang takbo ng kwento. Sa malayong bahagi ng karagatang Pasipiko, mahigit 2,000 milya mula sa Timog Amerika, mahigit 1,200 milya mula sa pinakamalapit na islang may nakatira, mayroong isang nag-iisang bulkanikong tatsulok ng lupain. Ngayon ay tinatawag natin itong Easter Island, ngunit ang orihinal nitong pangalan ay iba, Rapa Nui. Sumasaklaw lamang ito ng 63 milya kwadrado, mas maliit kaysa sa maraming lungsod. Ang bawat isa ay inukit na may parehong mga nakakakilabot na katangian, mahabang ilong, mabibigat na kilay, matalas na panga, mga matang dating nakatitig sa buong lupain, o isang tao. Ngunit nang unang dumating ang mga Europeo rito noong 1722 upang maunawaan ang misteryo, kailangan mong isipin ang Rapa Nui. Ilang siglo na ang nakalilipas bago pa nailibing ng panahon ang mga estatwa. Noon, buhay pa ang isla. Malawak ang mga kagubatan ng palma sa lupain. At pagkatapos, may isang pambihirang bagay na nagsimulang mangyari, kundi mga higante. Ang ilang muay ay may taas na 33 talampakan, may bigat na 70 tonelada. Ang isang hindi natapos na estatwa na nakahiga pa rin sa isang quarry ay aabot sana sa 70 talampakan at halos 300 tonelada. Mas mabigat iyon kaysa sa isang Boeing 737. Isipin mong subukang ilipat iyon nang walang mga makina, nang walang mga kagamitang metal, nang walang mga gulong, mga lubid lang, mga kagamitang bato, at lakas ng tao. Kaya bakit sila itatayo? Sino ang dapat nilang katawanin? At higit sa lahat, paano nila inilipat ang mga ito? Dahil ang mga estatwa ay hindi na natili kung saan sila inukit. Ang mga ito ay dinala ng milya-milya sa buong isla at walang nakakaalam kung paano. Sa loob ng maraming siglo, ang susi ay nasa loob ng isang bulkan sa hilagang silangang bahagi ng isla, isang bunganga na tinatawag na Rano Raraku. Dito inukit ang halos bawat muay. Daan-daang estatwa ang naroon pa rin hanggang ngayon. Ang ilan ay nakakabit pa rin sa bato, parang mga nagyayelong multo ng isang nawawalang sibilisasyon.
Karamihan sa mga estatwa ay inukit mula sa bulkan na nakompress na abo mula sa mga sinaunang pagsabog. Sapat ang lambot para hubugin gamit ang mga kagamitang bato, ngunit sapat ang tibay para mabuhay ng maraming siglo. Pagkatapos ukitin ang mga ito, ang mga taga-isla ay naharap sa isang imposibleng hamon. Paglilipat sa mga ito, sa magaspang na lupain, sa milya-milya ng lupang bulkan, nang hindi nababasag ang mga ito. Kung walang modernong teknolohiya, sa loob ng mga dekada, naniniwala ang mga arkeologo na imposible ito. Kaya naman ang ilang tao ay bumaling sa mga kakaibang paliwanag, mga dayuhan, mga nawawalang advanced na sibilisasyon, mga supernatural na puwersa. Ngunit ang katotohanan ay mas kamangha-mangha at mas makatao. Noong dekada 1980, nagpasya ang mga arkeologo na subukan ng isang teorya. Sa halip na kaladkarin ang mga estatwa, paano kung nilalakad ang mga ito? Gumawa sila ng isang replika ng estatwa na may bigat na 10 tonelada. Pagkatapos ay itinali ang mga lubid dito. Ang mga pangkat ay nakatayo sa magkabilang panig. Hinila ang mga lubid pabalik-balik. Ang estatwa ay umuugan ng magkatabi. Parang isang higanting taong bato na naglalakad pasulong. Ang mga sumunod na eksperimento ay naglipat ng isang buong laki ng replika na 330 talampakan papunta rito. Biglang naging makatwiran ang mga sinaunang alamat ng Rapa Nui. Sinabi ng mga taga-isla na ang mga estatwa ay lumalakad ng may mahika. Ngunit ang mahika ay talagang matalinong inhinyeriya. At ang pagtuklas na ito ay sumira sa teorya ng mga dayuhan magpakailanman. Ang mga Moai ay hindi itinayo ng mga extraterrestrial. Ang mga ito ay itinayo ng mga tao, mga matatalinong tao. Ngunit lalo lamang nitong pinalalim ang misteryo. Dahil ang isla ay minsang sumuporta ng hanggang 17,500 na naninirahan noong kasagsagan nito. Higit pa sa sapat para maitayo ang mga estatwa. Kaya bakit bumagsak ang populasyon? Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga siyentipiko na sinira ng mga taga-isla ang sarili nilang mga tahanan. Pinutol nila ang mga kagubatan. Labis na ginamit ang lupa. Nagdulot ng taggutom. Pagkatapos ay digmaan. Kanibalismo. Pagbagsak ng sibilisasyon. Naging isang sikat na babala ng sakuna sa ekolohiya. Isang bagay na mas nakakagambala. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga taong Rapa Nui ay talagang mga bihasang inhinyero sa agrikultura. Pinataba nila ang lupa gamit ang batong bulkan. Maingat nilang pinangasiwaan ang mga pananim. Hanggang sa dumating ang mga tagalabas. Pagkatapos ay nagbago ang lahat. Noong 1800, sinalakay ng mga pagsalakay ng mga alipin mula sa Timog Amerika ang isla. Daan-daang taga-isla ang dinukot. Ang mga nakaligtas ay napilitang ilagay sa mga kampo ng paggawa. Ngunit ang mga pagsalakay ay hindi ang pinakamasamang bahagi dahil ang mga barkong Europeo ay nagdala ng isang bagay na hindi nakikita. Mga impeksyon na hindi pa naranasan ng mga taga-isla. At walang kaligtasan laban dito. Sa loob ng mga dekada, gumuho ang populasyon. Pinapanood ang lupain, pinapanood ang karagatan, pinapanood ang kasaysayan na lumilimot. Sa kasalukuyan, ang mga estatwang iyon ay nakatayo pa rin. Daan-daang mga mukha ng bato, nakatanaw sa buong isla. Hindi bilang mga monumento ng misteryo, kundi bilang mga paalala ng isang napakatalino na kultura. Ang tunay na misteryo ay hindi kung paano umusbong ang mga sibilisasyon, kundi kung gaano kadali silang mawala. At kung gusto mong tuklasin kung ano ang hindi napansin ng karamihan, alam mo kung saan kami mahahanap.